Magmula nung lumabas yung balita na ito si Gio Halalon ay ite-trade na, napakarami ng teams ang interesado. At isa na raw dyan ay itong Rain or Shine Elasto Painters. Siguro magtatanong yung karamihan, ang dami ng guards ng Rain or Shine, ba't pa nila kukunin ito si Gio Halalon? Well, nakita natin dito sa laban ng SMB at ROS na kinulang sa experience itong Rain or Shine. Nakita natin yung mga guards nila nung naghahabol na San Miguel, hindi makadeliver. At dyan makatutulong ito si Gio Halalon dahil siya ay meron ng experience. At nakita naman natin kung paano magdepensa ito si Gio Halalon. Isipin ninyo kung nairita ito si Terence Romeo sa pagugwardya nito si Adrian Nocum at si Jonald Clarito, paano kung idadagdag mo pa ito si Gio Halalon? Kaya sa tingin ko magiging magandang addition to dito sa Rain or Shine. Plus alam natin mahusay din na scorer yan. Kaya sa tingin ko magiging fit itong si Gio sa sistema nitong si Coach Yeng Giao. Ang tanong na lang ay kung sino pwedeng i-offer ng Rain or Shine dyan. Well, sa tingin ko marami namang guards ang Rain or Shine, kahit alin dyan pwede nilang ibigay dito sa Magnolia Chicken Templados. Hindi ko nakikita na magbibigay ng big man itong si Coach Yeng Giao sa Magnolia dahil yun nga ang hinahanap nila sa draft. So yung first round pick nila hindi rin nila ibibigay. Pero kung guards ang usapan at mga wingmen, maraming maibibigay itong Rain or Shine dito kay Coach Chito Victolero. At sa tingin ko si Coach Chito hindi naman yan hahanap ng big man dito sa ROS dahil pwede naman silang kumuha sa Terra Firma o kaya Northport. Tsaka meron naman sariling first round pick itong Magnolia, so hindi magiging problema yan. Sa tingin ko kung naghahanap ng guards ang Magnolia, usually ang tinitingnan dito itong Terra Firma. Pero sa tingin ko ang huhusay ng guards ng ROS at kahit sino dyan kay Nocum, Mamuyak, kay Clarito, kay Asistio, pwedeng kunin ng Magnolia kapalit itong si Gio Halalon at magiging fair trade naman yan para sa lahat. Katulad ng matagal na nating napapabalita at ngayon lumabas na itong si Coach Frankie Lim ay sisibakin na ng NLEX Road Warriors. At ang tanong na lamang ay kung sino ang ipapalit dyan. Ang matunog na pangalan ay itong si Coach Jong Wichico. Ever since nung inappoint itong si Jong Wichico dito na assistant coach ng NLEX, ang lakas na ng ugong-ugong napapalitan ito si Frankie Lim. Ang medyo nagiging problema lang kasi dito, hindi pa mag-e-expire yung kontrata nitong si Coach Frankie. So, ibig niya sabihin, hanggang August pa ang kontrata nitong si Frankie Lim. O kaya September, depende yan dun sa kung paano pag-interpret nila. Pero ibig sabihin, matagal pa yung kontrata niya. So, mag-i-spill over dito sa bagong season. Ang balita natin, itong index, gusto na raw palitan nito si Frankie Lim as soon as possible. So, posibleng mangyari, babayaran na lang nila si Frankie doon sa remaining amount ng kanyang kontrata pero iba na magiging coach ng NLEX. Nakita na natin na maraming options dito ang NLEX. Bukod dito kay Jong Wichico, pwede nila lang kunin itong si Norman Black na ngayon ay assistant coach dito o as consultant ng San Beda. Nandiyan din si Topex Robinson na of course alam natin nagko-coach ngayon sa UAAP. Pwede rin ito si June Sauler. Ibig sabihin, maraming nakikitang options dyan. Si Ronnie Magsanok, pwedeng coach yan. Si Jojo Lastimosa. Ang daming options nitong NLEX Road Warriors. Kaya sa tingin ko, hindi magiging problema yan. Of course, alam natin, very unfortunate ito para kay Frankie Lim. Pero kung nyo maalala, nag-coach na rin yan dati sa Hinebra pero hindi rin nagtagal. So sa tingin ko, kung ito si Frankie Lim, hindi naman yan mawawalan matagal ng trabaho dahil pwede rin naman yan bumalik sa college kung saan naging very successful din siya. Sa panig ng Road Warriors naman, kapag nagpalit yan ng coach, hindi dyan matatapos dahil sigurado na magkakaroon ng isa pang pagbabago dyan. Ang ibig natin sabihin ay yung pagkuha ng mga additional players para sa darating na PBA season.